Kapit-silapit, bumabanat. Lapid Fire. Ayon po sa Commission on Audit, mga kaibigan, ito raw kontraktor na nangontrata sa BCDA para po sa SEA Games o sa SEA Games noong nakaraang taon na pinamunuan ni Caldero. Mga kaibigan, nabigyan ng ika nga pabor. Ayon po yan sa Commission on Audit. Ang IATF po naman, itong Interagency Task Force, ay papayagan na raw ang sabong sa mga MGCQ. Mga lugar na MGCQ. Anak-anam po. Pero sabi naman itong Eliazar, General Eliazar, hindi raw po pwede yan, kinakailangan merong mga patakaran. Kaya ano pang patakaran yan? Sipi mo, pandemya, pabubuksan mo yung sabungan. Paano mo makokontrol yung mga may sakit? Paano mong makokontrol ang pagkalat ng mga o ng COVID? May mga utak ba talaga ito, mga taong ito? O ang utak nito'y puro laman, pera? Pagkakaperahan kasi yan Kalain mo yung worship service para sa mga mananampalataya ng iba't ibang relihiyon. Yan bawal pa hanggang ngayon. At kung yan pinapayagan man, mga kaibigan, iilang porsyento lang po yan. Akalain mo naisip nilang unahin na buksan yung sabong? Talagang wala na, demonyo na mga utak ngayon, ano po? Talagang malapit na huli na tong hamon ni El Rey Velasco o ni El Rey Villapuerte sa bagong speaker na si Velasco. Mga kaibigan, kasi inaprubahan na po yung 2021 budget sa third reading. Ano ba hamon? Ang hamon ni El Rey, pakita ninyo na walang pork barrel yang 2021 budget. Walang hiyaan na po talaga ang pamahalaan natin, mga kaibigan. Wala na tayong magagawa yata talaga rito. Sila na lang ang gustong mabuhay sa mundo. Hindi baling may panganib, basta may pera sa sabong, buksan yan. Paano kami mga magsisimba, mga ika nga po dadalo sa mga aming mga worship service sa aming mga relihiyon? Kalimutan nyo muna yan. Hindi pwede yan. Bawal yan. Hindi nyo ba alam meron social distancing? Sa mga yung mga religious gatherings, mga kaibigan, ipinatutupad na mahigpit ang social distancing. Pero sabong okay lang. Ang tatalino talaga ng mga naipaglalagay ni ni Presidente Digongyo. Matatalino sa pera. Manila Bay, Dolomite.
pagbabawal na rin daw po ng Department of Agriculture ito pong importasyon ng bigas para sa mga kooperatiba. At may pa-kooperatiba pa kayo, smuggling. Smuggler na mag-i-import ng bigas, hindi na kayo. Mababawasan pa yun sa amin dyan pag dumaan pa sa kooperatiba Yan po ilan sa mga pag-uusapan natin ngayong gabi. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ayon po sa Commission on Audit, mga kaibigan, ang Bases Conversion and Development Authority o BCDA ay ipinagkaloob yung kontrata sa private contractor na MTD Capital Berhad. Ito yung Malaysian company, hindi ba? Gave private contractor MTD Capital Berhad undue advantage in the 8.510 billion contract for the construction of the sports facilities. Ayan po mga kaibigan, na ginamit noong pong 2019 Southeast Asian Games. Wala yatang dito naging proyekto na walang nakaw, po mga kaibigan. Wala talaga mantakin niyo ito. Ano sabi ng COA? Sa kanilang 2019 report na inilabas kahapon, sabi ng COA, ang construction o pagtatayo ng sports facilities sa New Clark City, ito po sa Clark, yung dating Clark, that were used during o ginamit noong mula November 30 hanggang December 11, 2019 sa SEA Games was negotiated into an unsolicited proposal rather than going through competitive bidding. Ayun ang sabi ng COA. Ano ibig sabihin nun? Abay, negotiated po yung contract. Ini-award na hindi po sinunod ang batas sapagkat meron po tayong tinatawag na procurement law Doon po nakapaloob yan na lahat po ay ng mga papasuking kontrata, proyekto, mga kung ano-ano, bibilhin ng gobyerno, alinman tanggapan ng gobyerno, mahigpit po na ipinatutupad ang batas tungkol sa bidding. Pangunahin yan, mga kaibigan. Kailangan may subasta, di ba? Sabi ng COA dito, mga kaibigan, the sports facilities planned, conceptualized by BCDA was negotiated into an unsolicited proposal. Rather than going through competitive bidding. Following the process applicable for solicited projects. Gave MTD an undue advantage and negatively affects the competitiveness of the bidding. Ayon po yan sa mga auditors ng COA. Ang proyekto raw po ay was subjected to a Swiss challenge where other parties are invited to bid, was completely different from MTD's
original proposal, etc., etc. Makatwid, mga kaibigan, ano ho. Ang COA report ay nagsasabi na the unsolicited proposal meron pong total project cost na 121 billion 785 million, kung saan ang BCDA ay magko-contribute ng lupa, yung tatayuan, di ba? At na merong halaga na 100% premium. Pero pagkatapos ng negosasyon, yung proposal ay pinalitan ayon sa COA at napunta na lamang doon sa construction ng sports facilities na gagamitin doon sa SEIA o ginamit sa SEIA 2019 na nagkakahalaga ng 8 billion 510 million, mga kaibigan. Sabi ng COA po, since the project was initiated and conceptualized by BCDA at its master development plan, the construction of the sports facilities should have went through the procedures applicable for solicited proposals by adopting Republic Act 9184 or, ito na yung sinasabi natin, Government Procurement Reform Act, or RA 6957 as amended by RA 7718. Ayon sa COA, competitiveness was compromised because MTD had more time to study BCDA's proposed project. Ayon sa COA, nakompormiso yung competitiveness. Yung bang, yung pwedeng lumahok sa bidding, di ba? Nakompormiso yun dahil ito daw MTD o Master Development Plan, meron pang panahon na pag-aralan yung BCDA's proposed project. The minutes of board meetings, pinakikita po sa minutes ng board meetings. Yung minutes, yung mga pangyayari doon sa board meetings. Pinakikita ho na meron daw nagkaroon ng discussion o pag-uusap sa pagitan ng BCDA at MTD tungkol sa sports facilities even before September 6, 2017 or more than 2 months before the issuance of the certification of successful negotiation on November 10. Ito'y detalyado ho itong report ng COA dito, mga kaibigan. Yung MTD, yung kumpanya rito, ito yung Malaysian company, di ba? Mga kaibigan, na kumontrata ng mga project na yan na ginamit sa SEIA Games. Yung pagtatayo ng kung ano-ano dyan, yung sports facilities, yan. Asan ba yung It likewise added that as advised by the Asian Development Bank, the chosen mode of development through the joint venture was not only lawful but was the only way to develop the facilities that were not only required for the hosting of 2019 SEIA Games but also to build facilities that the country and its national athletes desperately needed. Ayan. Asan ba yun? The untimely hosting by the Philippines of the 2019 SEIA Games necessitated
that BCDA explore all legal modes of developing the facilities that will pass the rigorous certifications and requirements in time for the 2019 SEA Games. Ayan po ang paliwanag naman nila ng BCDA. Samantala, ang sabi ng COA, hindi sila sumasang-ayon doon sa mga paliwanag at komentaryo ng management that there was no undue advantage, mga kaibigan, given to the proponent. Hindi sila sumasang-ayon na hindi sila pumabor doon sa nakasalakab nitong kontratang ito. And that the competitive bidding for the project was not negatively affected. Hindi sang-ayon ng COA dyan sa kanilang paliwanag. Dahil sabi ng COA, as early as 2015, MTD already approached BCDA regarding the proposal on August 16, 2017. The same day when the Philippine Olympic Committee confirmed that the country will be hosting the 2019 SEA Games. BCDA received from MTD Capital Berhad an unsolicited proposal for the construction. Ayan. It added that there had been ongoing negotiations between the two parties after August 16, 2017. MTD Capital Berhad resubmitted its proposal for the project on October 11, 2017, the COA said. Madalit sabi, merong napakalaking irregularidad dito. Pero ang tanong, ito bang mga nilalabas ng COA, halos lahat, simula pa nung nakaraang mga 3 taon, mga kaibigan, may mangyayari pa ho ba dito? Dapat may magpapaliwanag niyan Sa dami ng katiwaliang nangyari ngayon, mga kaibigan. At bali ba, alam na natin na ang ombudsman ginagawa na ang lahat para walang makasuhan sa mga magnanakaw, sa mga nagsamantala sa kanilang pwesto. Yun na yung kwan yun na yung nangyayari ngayon, di ba? Tinanggal na yung SALN, tinanggal na yung kung ano-ano, mga kaibigan, batas yun Batas, mga kaibigan. Ibig sabihin, wala na silang kakasuhan. Yun ang ibig sabihin nung magkaso ka man, para ka lang luko-luko na nagkakaso. Dahil may katiwalian man, sino aaksyon dun sa reklamo mo? Di ba? Sino ang kikilos para mapanagot yung mga magnanakaw? Yun ang tanong Kahit pa ilabas ng COA ito, lalo na ang COA, wala tayong nababalitaan na sila ang nagpapail ng kaso. Gayong, sila ang nagpapatunay na merong nangyaring irregularidad. Yun ang hinahanap natin Hindi ba dapat ang COA mismo, base sa findings nila, investigasyon yan yung auditing, di ba? Iniimbestigahan mo yung daloy ng pondo kung paano ginamit ang pondo, saan nanggaling yan. Ang nakakaalam lahat niyan, COA. Kung merong nalabag, alam ng COA. Kaya nga, yung kanila mga findings, ipinaliliwanag nila yun Point by point, mga kaibigan. Kung paano nalabag ang mga proseso. Ang problema, wala pa yata tayong nabalitaan na ang COA mismo ay naghain ng kaso laban sa mga
sangkot sa mga irregularidad. Sapagkat simula sa nakalipas na 3 taon, mga kaibigan, mapapansin ninyo, lahat ng inilabas ng COA, merong irregularity. Hindi ba? Pag may irregularidad, anomalous yun. Maanomalya yun. Mga kaibigan. Pero, ni minsan, nunca, wala po tayong balita na ang Commission on Audit bilang isang constitutional body at sila mismo ang, may eksperto sa di ba? Sa ating kalikasan. May eksperto sa bagyo, yung Pag-asa. Sa kalikasan naman, yung mga scientist na nagsasaliksik dyan, mga expert dyan. Hindi si Justice Peralta expert dyan. Mga kaibigan, ang expert dyan, yung mga yung mga nasa UP. Ito naman si Ahin Chen, sa UP-an ng lata ito. Mga kaibigan, UP-an ng utak. Ngayon, dapat kayo, pagdating sa pag-audit ng mga expenditures, ng flow of funds, yan ang expertise ng Commission on Audit. Expertise nila yan So sila ang authority pagdating dyan Diba? Sila ang pinagkakatiwalaan ng gobyerno dahil yun ang kanilang mandato sa ilalim ng ating saligang batas. Pero bakit ni minsan, sa nakalipas lang na 3 taon, tad-tad ng irregularidad ang lahat ng sangay ng gobyerno sa kanilang mga tanggapan. Makikita mo pati yung pagtanggap ng malalaking bonus, di ba? Lumalabas lahat yan Kaya pag pumunta kayo dun sa website ng Commission on Audit, sasakit ang ulo mo Kung babasahin mo lang kasi bawat ahensya at bawat tanggapan ng mga nakaupo dun sa ahensyang yun, nasangkot sa mga proyekto, sa paggamit ng pondo, point by point pinaliliwanag ng COA yun. Detalyado yun Kaya nga halimbawa, itong taong 2019, kailan lumalabas yung audit ng Commission on Audit para sa 2019? Hindi ba 2020? Ngayon lumalabas? Di ba? After 1 year, sapagkat napakatagal ng ginagawang pag-audit. Sipin mo lahat ng tanggapan ng gobyerno, ino-audit nila yan. Kaya nga bawat tanggapan ng gobyerno, meron silang resident auditor na tinatawag. Mga kaibigan, merong auditor na nakatalaga ang Commission on Audit. Sa alinmang tanggapan ng gobyerno, pati sa mga government-owned and controlled corporation, meron niyang mga resident auditor, mga kaibigan. Kaya nga lang, alam niyo na, nung araw, kasabwat din niyang mga auditor na yan, mga resident auditor, sa katarantaduhan. Di ba? Halimbawa, may yayariing kontrata sa isang tanggapan ng gobyerno. Yung mga resident auditor nila, sinasama nila sa partihan para yung mga palusot na proyekto payagan ng i-certify ng Commission on Audit. Mga kaibigan, hindi natin alam. Ang pinagtataka natin, dahil nga yan expertise ng Commission on Audit, yung pagbusisi sa mga pondo ng gobyerno, mga kaibigan. Pero wala naman silang ginagawang aksyon. Hindi ba dapat automatic yun ipapile nila ang kaso? Hindi ba? Ganun din, kamukha ng mga senador. Kaya bali wala rin ang investigasyon ng Senado
Bakit? Kasi wala silang inisyatibo. Sipin mo, bawat opisina ng senador, napakalaki ng pondong ginagastos dyan sa mga researcher kung ano-ano. Tapos mag-iimbestiga, di ba? Pag nag-imbestiga na, natapos na investigasyon, hanggang doon lang sila. I-issue lang ng tinatawag na parang endorsement kung yan ay dapat sampahan ng kaso. Recommendation pala. Hindi endorsement eh. Iba yung endorsement eh. Recommendation lang. Rekomenda lang. Mga kaibigan. Hindi ba dapat? Kung ikaw crusading ka, di ba sa Senado may mga pumapapil na crusading dyan eh. Tulad ni Senator Lacson. Pero wala siyang inisyatibo na panindigan, di ba? Na kung ang mga iniimbestigahan nila ay talagang nakagawa ng paglabag sa batas, sa kanilang pag-abuso sa kanilang tungkulin, pagsasamantala sa pera ng pamahalaan. Bakit hindi siya mismo, ang kanyang opisina, ang mag-initiate sa pagpapile ng kaso laban sa kanilang mga iniimbestigahan? Hindi sa manner, yung COA dapat ganun din. Meron din ganong klase ng inisyatibo. Kung walang inisyatibo ang COA, alin, ako binigyan nyo ng kapangyarihan na limbawa, naging senador ako, nasa akin na yung power. Yun na yung pagkakataong magkaroon ng pagbabago, hindi man lubusan, at least mamiminimize eh. Dahil hindi ka pwedeng makipagsabwatan kung talagang hindi ka nabibili, hindi ka nakukuha sa mga sabwatan sa pagsasamantala sa pera ng gobyerno. Abay, hindi ba dapat eh? Kung talagang gusto mong malinis ang gobyerno, hindi yung babanatan mo lang. Kami nga eh. Ako nga eh, nagpapail ako ng kaso eh. Kung meron akong hawak na dokumento, mga kaibigan, pag supisyente yung hawak kong dokumento, ipinapail ko eh. Kaya lang, may problema yung ombudsman. Talagang yung kaso, sila ang nakikinabang sa pagsisikap ng iba na naglalayong sugpuin o malipol ang corruption sa gobyerno at sa kanilang sarili. Katulad natin, nagpapail tayo ng kaso, yung pala, gagamitin ka lang para sila ang mangotong doon sa mga kinakasuhan. Kasi hindi naman lahat ng gumagawa ng anomalya, alam nila eh. Kung hindi mapapabalita, hindi nila alam. Kaya nga may tinatawag na motu proprio na power ang ombudsman. Hindi ba? Na kapag ka nabalita, pwede na silang on their own. Motu proprio, on their own. Ay mag-imbestiga, magsagawa ng investigasyon laban sa sinasabing katiwalian. Mga kaibigan, hindi naman lahat nga malalaman nila paano yung hindi napapabalita. Ang ginagawa ng ibang tao, magpupunta sa kanila, maghahain ng kaso. Pagkatapos, wala ka na, hindi na nila ipaalam sa iyo kung ano naging development sa kaso. Pagka gano'n nangyari, asahan mo, sigurado, inareglo nila yung mga kinakasuhan. Kaya, siraulo nitong ombudsman na nagsabing, yan daw salin, lifestyle check, ginagamit daw ng mga nasa media at ng ibang politiko para sa extortion. Sila gumagawa nun eh. Mga kaibigan eh. Ibig mo sabihin yung mismong naghain ng kaso, mag-e-extortion? Aba hindi. O kaya yung humihingi ng salin, maaring pagpalagay na natin, merong gumagawa nun. Merong gumagawa. Bakit hindi nyo ipahuli? Di ba?
authority kayo eh. Pwede ninyong ipahuli eh. Pag kami gumawa nung ganon, halimbawa, yung iba, hindi nila maipahuli. Bakit? Totoo eh. Di ba? Totoo eh. Ngayon, pag sinabi mong extortion, may elements yan. Dahil bawat krimen, merong elemento yan ng krimen. Halimbawa, sa extortion, paano mong patutunayan yung extortion? Sige nga. Paano mong patutunayan? Kasi, yung extortion, pwede rin sabihin niya na, na frame up eh. Hindi ba? Halimbawa, may mga instance na ganyan eh. Ang gagawin nung isang opisyal halimbawang magnanakaw, nadyaryo siya. Tatawag yan dun sa nagyaryo. Yung nagsulat. Makikipag-usap. Pagkatapos, pagdating doon, pwedeng gawin na ise-set up ka. Kahit hindi ka tumatanggap ng pera, ang gagawin, hahawakan yung kamay mo, ididikit nila yung pera na merong gamot. Para pagbasihan na humawa ka ng pera. Yun ang gagamitin. Pwede nilang iduldul sa kamay mo yun eh. Di ba? Anong elements? Yun yung nagkakaroon ng abutan ng pera. Isa sa elemento ng yan. Ng extortion yan. Kasi kung hindi, akusasyon lang yun. Pero para patunayan mo yan, kailangan nandun yung mga elements na nagkaroon nga ng extortion. Pero talagang merong gumagawa niyan. Ang problema, kaya hindi nila mapahuli, mga kaibigan, yun ang i-extort sa kanila, kasi baka kumalat pa eh. Tinatago nila yung lihim nila na pagnanakaw, yung katiwalian nila. Kung gagawin nila yun, baka, ang sabihin nun, siyempre, pag nahuli yung nang-extort sa kanila, kakanta yun, di ba? Sasabihin bakit ka tumatanggap ng pera dyan? Ini-extort mo yan, kinikikilan mo. Paano? Nagbibigay siya bakit siya nagbibigay? Kasi meron siyang ginagawa. May tinatago siya. Ganun ho yun, mga kaibigan. Not the top-rated music station of Dekada Uche. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Hindi ho ba? Ang sa akin lang dito sa issue ng COA, dito sa inilabas nila, wala namang hindi naniniwala na hindi nagkaroon ng anomalya dyan sa SEA Games. Ang laki ng budget eh. Hindi nga malaman kung paanong i-justify yung pagnakaw eh. Mantakin ninyo, bumili ng nagpagawa ng malaking kaldero na walang kabuluhan. Mga kaibigan, magkano halaga nun? 50 milyon kaldero. Mga kaibigan, isipin ninyo, ganong ginagamit ang pera. Katulad yan sa Manila Bay. Hindi ba? Ano ibig sabihin nung ginawa nila dyan na nakita nila itim? Wash in daw yun. Kay wash in yan, kay wash out yan. Sa totoo lang, mga kaibigan. Ano ibig sabihin nun? Tuwing mangingitim yan, tatambakan mo. Ano yun? Pag nagtambak ka, libre ba yun? Di ba hindi? Walang katapusan tambak yung gagawin. Yun ang balak nila. Para maubos nila, ma-siphon, mahigop nila lahat yung pondo na inallocate para sa rehabilitation at clean up ng Manila Bay. Yun ang nun eh. Doon sila nagkakandara pa eh. Mga kaibigan eh. Kanya-kanyang gawaan ng pera dito. Ngayon, pinagre-resign yung damuho. Di, bahala siya wag mag-resign eh.
nung basahin ko yung balita eh. Di ba? Papunta na rin sa credential eh. Di ba? Mine-mention na po eh, binabanggit na yung kanyang credential. At bali ba kahapon, pinag-uusapan natin yung yung sinabi ni Commissioner Guanzon nung una doon sa memorandum na pinalabas nitong si Benny Antiporda laban sa mga empleyado ng DENR na hindi sila pwedeng magkomentaryo ng negatibo sa gobyerno. Di ba sinagot yun ni Commissioner Rowena Guanzon ng COMELEC? Abay, akalain ninyo, hindi pa natutuyo ang laway nating kagabi, may mga nag-share na sa akin ng tweet galing kay Commissioner Rowena Guanzon ng COMELEC. Panibago ho itong kanyang komentaryo doon sa ano ba ito? Doon ho sa issue o statement na inilabas ng mga scientists sa UP na humihiling ng pagbibitiw sa pwesto nitong si Antiporda at nananawagan na tanggalin siya sa pwesto. Kasi masakit yung sinabi ron eh. Considering your ill-fitting background for the job. Yun ang mention dun eh. Pero high level, nakita ninyo. Hindi yung mga bayarang kayo. Ito talagang merong basihan. Considering your ill-fitting background for the job. Yun ang sabi doon sa kalatas ng mga scientists sa UP, mga kaibigan. Tumutukoy yung kay Benny Antiporda. Ang sabi naman, kinapsyon yun ni Commissioner Rowena Guanzon ng COMELEC at kanyang ipinost sa kanyang account, sa Twitter yata ito, Twitter account. At nilagyan niya ng kanyang sariling opinion na sabi niya, you should resign. You, ignoramus. Mga kaibigan, hindi ho siya si Ignoramus na naging presidente. Siya po'y ignoramus. Isa po siyang mangmang. At mga kaibigan, yan ho ang panibago na komentaryo ni Rowena Guanzon laban dyan kay Benny Antiporda. Ako, binabasa ko mga balita, mukhang kinakalkal na po siya eh. Tinitignan na yung veracity o authenticity ng mga sinasabi niyang siya'y nag-graduate sa ganon, nag-graduate sa ganito, mga kaibigan. At maraming mabubusisi dyan. At saka dumadami po, lumalakas po itong panawagan na ito na alin sa dalawa, siya'y mag-resign o siya po ay sipain sa pwesto. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Magpapatuloy po tayo. Ito yung IATA po, Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. Pinayagan na po ang mga local government units, mga local officials para
sa kanilang pinal na desisyon kung itong mga lisensyadong sabungan ay pwede nang magpatuloy ng kanilang operation sa kanilang mga jurisdiction o lugar. Kinakailangan po merong pagpayag ng lokal na pamahalaan na siya rin pong nagsusupervise nitong mga sabungan. Ha? Mga kaibigan, ayon po kay Harry Mantika Roque. Yan ang sabi. Sipin ninyo, pinayagan na po ng IATF na mag-resume ito. Kayo ho, simple-simple lang, di ba? Akalain ninyo, sugal yan. Ha? Ano mapapala natin dyan sa sugal? Aber? Tayo ba makikinabang dyan? May pakinabang ba? Makakaaho na ba ang ekonomiya? Hindi ba unti-unti raw bubuksan na yung mga papayagan na yung operation ng mga maliliit na negosyo o ibang negosyo? Hindi ba? Idadagdagan na. Ha? Pati mga transportation, kung ano-ano. Pati nga ho yung yung pagbiyahe palabas ng bansa ngayon, papayagan na. Kaya lang, ewan ko kung itong mga ito, meron pang wastong pag-iisip kasi may pag-aaral, Napakalaki ng bilang ng mga Pilipino raw na nagkaroon ng depekto sa utak dahil dito sa pandemic. Dahil sa lockdown, di ba? At pandemic na rin. Meron yung wala nang iniisip, baka mahawa sila, di ba? Araw at gabi. Meron akong mga alam na ganyan, di natutulog. Alam nyo sa Japan, may balita ako. Karaniwan na naman ngayon ang kaso ng suicide. Hindi na nakakayanan. Sabi ko, kung ganun lang, may report na, kahit may report na dito sa atin marami na yung bilang ng mga naapektuhan ng utak. Kaya pinakikilos nila daw ngayon, yung gumawa ng study, yung kanilang panawagan ay nakatuon doon po sa mental hospital. Di ba? Yung mga dalubhasa sa utak na pag-aralan ito kasi maraming nasisiraan ng ulo ayon doon sa datos. Hindi ko lang nakuha yung datos na yun Pero napasadahan ko ng pagbasa noong isang araw, mga kaibigan. Ako naniniwala doon. Kapani-paniwala yun. Hindi ho yun, yung hula-hula, kamukha ng survey. Hindi ho, mga kaibigan. Kapani-paniwala yun kasi may balita rin ako. Alam nyo kasi sa Japan, karaniwan dyan yung kaso ng ng suicide. Pagka may mga antao na nagkaroon ng depression, yan, isa yan sa nagiging sani. Depression parang sa utak din yan Utak din yan Ang inaatake niyan yung utak mo Yung depression. So, dyan sa Japan sabi nila, marami ngayon yung nagpapatiwakal. Mga kaibigan, karaniwang kaso. Na-depress na. Hindi pa yun Hindi pa kasing higpit nun sa atin Sa Japan, nagigpit sila pero ang tao nakakalabas. Di ba? Walang curfew. Ang tao naman sa Japan naman kahit na walang curfew, wala ka naman makikita ang taong nasa karsada ron pagdating ng alas 7 ng gabi. Naka-standby. Wala namang ganun Kay umaga, kay gabi, walang standby naman dun Di ba? Mga kaibigan, dito, doon tayo mga Pilipino medyo mas lamang sa kanila. No? Kasi dito, sanay na walang ginagawa ang tao. Marami nun. Yung walang trabaho. Dito. At saka ayaw magtrabaho. Marami dito nun. At saka mga Pilipino, subok na yan kung meron mang nagkakadepresya ngayon sa utak, kaya pa yan. Kasi yung
yang ano na yan, yung problemang yan, problema rin ng ibang bansa yan. Hindi lang natin problema yan, kundi maging ang ibang mga bansa ganyan. Baka yung ano yung Norway ba yung ano, yung gabi, kalahating taong gabi, wala kang makikitang liwanag. Hindi mo alam kung anong umaga, kung anong gabi. Pagtingin mo sa relos, anong oras ba ngayon? Alauna, tanghali o gabi? Yun ang tanong dun eh. Di ba? Tanghali o gabi? O umaga o gabi? Ganon yun eh. Mga kaibigan, kasi noon may nakausap akong taga ron Norway eh. Doon siya, ano yun, yung mamamayan doon, puti eh. Sabi niya ang kaso sa amin, yung suicide, madalas yun. Kasi tinatanong ko, ano pakiramdam nung bansa na na wala ka nakikita liwanag. Sipin mo matutulog ka, madilim. Magigising ka, madilim. Paano kung sanay ka sa liwanag na nagigising ka na may liwanag? Hindi ka gigising kasi madilim. Di ba? Hindi mo rin alam kung late ka na. Kasi pareho lang yung oras eh. Parehong madilim eh. Di ba? Alas 8 ng umaga, tsaka yung alas 8 ng gabi, pareho lang. Parehong gabi yun. Kaya hindi mo alam kung huli ka na o ano ka. Di ba? Sabi niya, ang common sa amin na niya yung nagpapakamatay yung tao. Sipin mo yung tagaro na yun, doon na pinanganak yun. Nagpapakamatay daw ang mga tao. Di lalo na kung mga kaibigan lalo na yung tayo mga Pilipino, dyan tayo nakakalamang. Lamang pa rin tayo, matatag ang ang utak ng mga Pilipino. Hindi madaling pumutok ang transformer ng utak. Hindi katulad nung mga dayuhan, Hapon, mga taga Norway, mga medyo madaling kwan. Madali silang ma-depress. Di ba? Pilipino, kahit anong hirap walang depression Di ba? Yun nga, naka-standby lang. Dapat ma-depression Kasi walang ginagawa sa buhay. Hindi ba nakaka-depression? Mga kaibigan. Dito maraming ganun. Sanay na Nang walang trabaho, sanay na nakatambay. Kaya baliwala sa atin yung epekto na yan. Huwag lang tatagal ng sobrang tagal. At ang mahirap ngayon, ito. Sa buong Europe, mga kaibigan, naka-schedule ng magbaba ng lockdown ulit. Sapagkat nagkaroon na ng second wave. Biglang dumagsa, mga kaibigan, ang sangkaterbang kaso ng COVID. Mantakin ninyo yan, Magla-lockdown na naman sila, walang makakapasok. Ito naman sa atin, pinapayagan na raw lumabas ng Pilipinas. Okay lang yun, walang problema Di ba? Walang problema ron kasi mapanganib naman. Alam mo, hindi mo naman kailangan sabing bawal Huwag na kayong ipagbawal mo. Wala na tayong biyahe. Kasi nagrereklamo na yung airline, di ba? Nabanggit nga natin yung isang araw, kung yan ngang mga airline company, o companies, humihingi ng ayuda sa gobyerno ngayon. Gano'n yung pangkaraniwan tao? Ngayon, simple lang naman kailangan ba sabihin mo, walang lalabas ng bansa? Kahit gustuin nila, hindi makakalabas ng bansa Di ba? Kahit walang bawal. Kahit sabihin mong hindi pinagbabawal ng gobyerno. Halimbawa, ganito nag-message sa akin yung isang kababayan nating entertainer sa Thailand na nabanggit natin nung isang araw o kahapon. Balita niya sa atin, okay na raw dun sa Thailand, nakakatugtog siya kahit na 3 times a week. Di ba? Kaya lang, walang masyadong kita, walang masyadong customer yata,
At pangalawa, sabi niya, pwede nang pumasok dito sa Thailand. Pwede nang mag-tour dito sa Thailand. Kaya lang, anya, pagdating mo rito, ikukuwaranting ka. Gagastusan mo yung quarantine mo. Eh sabi ko, bali wala ring magpunta dyan ng mga turista. Kung ako magtuturista, ba't ako alis? Di ba? Ba't ako pupunta riyan? Aksaya lang ng panahon yun. At saka ng pera. Di ba? Oh, ilang araw ka magkukwarantine, 2 linggo? Kung 2 linggo? Oh, pagkatapos, sagot mo pa lahat yun. O di lumaki pa gastos mo. Di ba? Mga kaibigan. Kaya kahit di mo pagbawal yan, wala naman magpapapasok sa iyo basta eh. Yung Thailand, nagpapapasok sila. Pero iko-quarantine ka. O sa Japan ba, makakapunta ka? Binuksan mo na ngayon yung travel dito. Binalik mo na yung pwede nang umalis. Kung pupunta siya sa Japan, makakapasok ba siya? Hindi pwede. Bakit? Hindi nag-i-issue ng visa, suspended. Pati yung mga may hawak ng visa, suspendido na yun. Kanselado na yun. Kahit meron ka pang multiple entry. Mga kaibigan, baliwala na yun. Kasi hindi sila magpapapasok eh. Anin mo. Di ba sintido kumun lang? Ba't kailangan mo pang i-announce? Ngayon, ina-announce. Pwede na kayo mag-travel niya at your own risk. Ang dami pang pautot ni Rockwell. May mga sinasabi pa si Rockwell. Kung kayo, may mga mahal kayo doon. Gusto nyo, pwede na kayo magkita. Pwede na raw. Talagang mga mga idiot itong nasa gobyerno, mga kaibigan. Paano ka nga aalis kung di ka makakapasok doon sa pupuntahan mo? Ano yun? Pagdating mo ron magtatatakbo ka. Para makalusot ka o kaya aangkas ka sa gulong ng eroplano. Sa eroplano pa lang, hindi ka na isasakay eh. Sa immigration pa lang, hindi ka na makakalusot. Wala mga kaibigan Anong klase ito? At saka yung binabalita natin ngayon na ang Europa nakatakda na namang mag-lockdown, matindi yan. Second wave, mga kaibigan, biglang lumabas ang sangkaterbang merong COVID. Paano ngayon yan? Kung yan mangyari dito. Wala pinagpipilitan basta para pinaglalaruan tayo Walang definite na direksyon na tinutungo itong ating gobyerno para tugunan ang problema sa pandemya. Hindi sila sure. Hindi sila, kasi kaya nila ginagawa yan para matakban na walang ginagawa. Di ba? Walang ginagawa. Para masabi may ginagawa, tatanggalin na yung restriction. Pwede ka nang umalis. Paano nga aalis? Sige nga. Amerika ba, basta ka makakapasok? Papapasukin ka, pero magkukwaranting ka. At saka ang dami mo requirements. Sa requirements pa lang, ubus na pera mo, ubus na panahon mo. Bakit naman ako aalis? Hindi ba? Wala nonsense mga kaibigan Walang kabuluhan Hindi naman lahat mangmang, lalo na yung umaalis. Mangmang ba yan? Mga kaibigan, yun ang pinagtataka natin dahil nga kaya nila ginagawa yan. Para lang masabi na merong ginagawa yung ating administrasyon. Wala ho Wala. Di ba? Isipin ninyo, naisip nila ngayon. Buksan ang sabong. Inuna pa yung sabong kaysa po sa ibalik ang mga tao. Makabalik sa kanilang practice, religious practice.
tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan. Bumabatikos, bumabanat, walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno. Nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmang sa nangyayari sa lipunan. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. At makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Si Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Ang sabi naman ni itong Interagency Task Force on the Management of the Emerging Infectious Diseases, kahit na raw pinayagan na, o tinanggal na yung ban, inalis na yung ban sa sabong, sa sugal na sabong, mga kaibigan, sa ilang mga lugar, ang Philippine National Police Joint Task Force COVID Shield ay nagsabi na ang anumang sabong operation ay nananatiling illegal hanggang ang IATF ay makapagpalabas ng kanilang guidelines. Ayon po yan kay Lieutenant General Guillermo Lorenzo Eliazar, ang commander ng JTF COVID Shield. Ito'y sa harap ng talamak na sabong operation sa iba't ibang lugar. Na live stream pa, naka-live streaming, mga kaibigan, for the purpose of isabong, mga kaibigan, or online cockfighting operation. Ayan. Mantakin ninyo kahit na bawal, tuloy. We have been receiving reports about online sabong and we would like to remind the public that this kind of operation is illegal. We urge the operators and the players to wait for additional time for the release of the IATF guideline on cockfighting operation before engaging in any activity. Yan ang sabi ni General Eliazar. Pero ganun pa man, wala rin yan. May guidelines po. Magsasabong kayo. Katunayan nga baliwala yan lifting dahil tuloy di ba? Ang dami na nahuli, di ba? Para saan pa yung lifting? Yung sinasabi natin Anong klaseng sentido komon meron mga nagpapatupad na ito sa ating pamahalaan, mga kaibigan? All the cockfighting operations, sabi across the country are prohibited since March 17 this year. Dahil nga po yan sa banta ng coronavirus disease. Pinayagan po ng IATF ang sabong na magpatuloy o magbukas sa kanilang mga lugar dun sa mga Modified General Community Quarantine o MGCQ. Ito na yung pinakamaluwag na quarantine status ng gobyerno.
mga kaibigan. Sabong. Di ba? Sipin mo, galing tayo sa 7 buwang kapighatian, mga kaibigan. At ang sabi nga natin kanina, doon sa merong study na nagdulot ito ng pagkabaliw sa marami. Ha? Ano ito? Anong tawag doon? Nasiraan ng bait. Mga kaibigan, ha? Sipin ninyo yan. Pagkatapos nagluwag ka para buksan mo ulit yung sabong. Ito ba maintindihan nyo pa, mga kaibigan? Ha? Imbes na sinabi, sige, mga kababayan, tayo'y nalugmok sa nakalipas na 7 buwan. Ha? Bunsod ng pandemya. At ngayong yung mga MGCQ na ay hahayaan na nating magbalik na kayo doon sa inyong mga religious activities. Di ba mas magandang pakinggan yun, mga kaibigan? Ito wala Talagang dito, ang Diyos dito, kwarta Doon mo makikita Malademonyo na talaga yung palakad Isipin mo na una yung sugal doon sa religious practice. Paano titino yung tao? Di ba? Paano mo aagawi sa kabaliwan yung tao? Sige nga. Di ba? Paano yung mga nababaliw na? Imbes na yung sugal. Di ba dapat doon tayo akayin ng gobyerno, di ba? Dapat to kundinahin ng ng mga religious organization to Itong ginagawang ito ng IATF Dito sila makikinabang dito Mga kaibigan Siyempre may tong yan, di ba? Baka nga nakiusap pa sa kanila yung mga yan Kaya pinapayagan At kahit na bawal, pwede. Yung mga meron. Yung mga hindi nakatimbre, huli kayo. Di ba? Pero yung nakatimbre, pwede. Si Eliasar namin sabi niya na, ako ba nagsabing merong sabong na kahit bawal? Si Eliasar Ay sabi niya, we have been receiving reports about online sabong. Pag nag-online sabong ka ba, ano yung cartoons? Anong tawag mo ron? Yung kunyari-kunyarian lang? Anong klaseng sabong meron ba larong game na ganon? Wala naman live yun Di ba? Buhay na manok yun Hindi naman cartoon lang yun na kamukha yung mga ngayon, mga game. Na hindi totoong manok, hindi Pwede mo bang pagsabungin yung hindi totoong manok? Parang anime, mga ganon. Animated. Hindi pwede yun. Sino tataya ron? Di ba? Sa lang pwede yun? Sa computer. Yung walang bayad, di ba? Walang sugal. Pero sugal itong pinag-uusapan, kaya totoong sabong din ito. Naka-online, naka-live streaming. Di ba? Alam nyo may natanong nga ako dyan Kasi, minsan yung sabong, kaya ayoko yung sabong Alam nyo kung bakit? May nagsabong, maliit na kwan na manok yung isa malaki. Bay, akalain ninyo nung lumipad na yung manok, di ba? Nagsabong na yung manok, binitawan na yung manok. Paglipad na ganon, bay, pagbagsak, akalain ninyo, yung maliit, nahati sa gitna Mga kaibigan, nahati sa gitna. Sa sobrang lakas siguro nung kalaban tsaka malaki. Maniniwala ba kayo na yung maliit, yung maliit na manok na nahati sa gitna yun ang nanalo? Maniniwala ka? Hindi daw, sabi ni CK. Pero yun ang nanalo.
paano siya nanalo? Alam mo kung bakit? Ha? Di nahati siya sa gitna, di ba? Ang ginawa niya, tumayo silang dalawa. Pinagtulungan nila yung isa. Nung araw, kausap ko yung may-ari ng sabungan. Yung may-ari mismo ng sabungan dito sa sa Paranaque. Nung araw. Kasi kakapihan namin doon sa sa Hilton. Namatay na si Mandemi Flores. Matay na. Dati siya may-ari naagaw sa kanya ni Ligon dito sa sa may Tambo, Paranaque, mga kaibigan. Nagkukwentuhan kami. Alam ko siya yung may-ari ng sabungan nagkukwento siya tungkol sa sabong. Hindi naman ako marunong noon. Ang alam ko lang yung kwentong yun. Kinuwento ko sa kanya. Ako hindi ako nagsasabong Kasi hindi ka panipaniwala Anong hindi ka panipaniwala? Seryosong tao yun si Mandemi. Yung kinuwento ko, sabi, nagalit sa akin sumimangot yung mukha. Nung ikwento ko yun. Tsaka may isa pa akong kinuwento sa kanya. Sa sabong din. Sabi ko, minsan nanood din ako niyan Pero dito to, kwento lang. Sabi niya gano'n. Nagsabong. Yung isa yung nakalaylay na yung leeg kako, yung ulo, laylay na. Di talo na yun. Hindi kako, nanalo yun. Paano nanalo yun? Tumukha ko Di ba pagka merong, bumagsak na, di ba? Pag didikitin yung manok na gano'n, kung sino tutuka, yun ang panalo. Tumukha ko kako na. Nanalo pa yung patay na. Nakatuka pa, kaya nanalo. Bueno, mga kaibigan, ito ang pinagtataka natin. Isipin ninyo, yan pulis na nagsasabi niya marami anyang natanggap kaming report, reklamo tungkol sa online sabong. And we would like to remind kaya nais naming paalalahanan ng publiko na ang ganitong uri ng operasyon ay illegal. Sabi ni Ilyasar. Mga kaibigan, kaya kami ay nananawagan sa mga operators at mga players, yung mga sabungero, na maghintay para sa karagdagang oras na mailabas yung guideline on cockfighting. Just the same. Diba? Payag din. Mga kaibigan, ang hinihintay lang, guideline. Hindi ko alam kung talagang guideline o gaila. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Ito yung kinukwento natin binabalita natin kanina na merong babala itong WHO sa pagtaas na naman ngayon ng kaso ng virus o ng COVID-19. Isang malaking concern, great concern, sabi nila. Yung mga European countries, mga bansa sa Europa, malamang na mag-implement na naman ng paghihigpit, lockdown, mahigpit na lockdown, para masugpo itong pagtaas na naman ngayon ng coronavirus infections, which the World Health Organization warned na kanilang ibinababala of great concern daw. Balita po dito, babasahin ko na lamang sa English. Total, English naman nakasulat. Underscoring the disruption wrought by COVID
even in the corridors of power, U.S. presidential candidate Joe Biden's running mate Kamala Harris suspended travel. Oh, hindi pala tumuloy itong vice presidential candidate ni Joe Biden. Mga kaibigan, na si Kamala Harris. Pagkatapos na yung kanyang tauhan ay mahawahan ng coronavirus at yung mismong hepe, yung pinaka-chief, pinaka-pinuno ng European Union, na si Ursula von der Leyen, biglang umalis dun sa ginaganap na summit sa Brussels. Dahil din po sa similar reason. Ibig sabihin, na-contract ito ng di ba? Ng coronavirus. Yung EU chief, yung mismong chief ng European Union. Sa France, and in France, police searched the home of the health minister. Ito, as part of a probe into the government's handling of the coronavirus crisis. As new daily cases top 30,000 for the first time. Bigla parang daluyong, mga kaibigan, na tumaas ang bilang ng kaso ng coronavirus. 30,000 sa France ito a map published Thursday by the EU's ECDC Disease Control Agency handed a red label for high rates of transmission and positive testing to more than half the 31 countries it monitors, which include non-EU members. As the disease marches on relentlessly, millions in England are facing tighter restrictions. Ayan na, mga kaibigan. Paghihigpit na po ito, including a ban on household mixing. Pati na sa bahay. Mga kaibigan. Samantala, ito daw si Queen Elizabeth II made a first public appearance outside a royal residence since the start of the pandemic, going unmasked, walang mask, during a visit to a top-secret British government research lab. Across the channel, a curfew is to be imposed in Paris and 8 other French cities, and in Germany, there are new limits on people gathering at events. Sa France, di ba, medyo matigas din ang ulo ng mga tao dyan, di ba? Kahit na pinagsasabihan sila, labasan din ang labasan, mga walang mask. Ito na po, mga kaibigan, ang naging resulta ng pagbaliwala. Hindi baliw sana nating baliwalain ito, wag natin paniwalaan. Kasi merong ang tao marami ngayon hindi na naniniwala. Lalo na may mga napapanood sa video na mga nagsasalita, hindi anya totoo yan. Kami mga doktor, di ba may mga ganun, mga foreigner pa Hindi anya totoo yan. Yan gawa ng mga malalaking sindikato ng drug manufacturer. Kay gawa yan ng drug manufacturer. Mahahawahan ka. Totoo yung sakit Di ba? Yung sakit, totoo yung virus At sana, kung ako walang mga kakilala na namatay dahil po dyan, baka nakumbinsi na rin ako ng paniwalang yun. Mga kaibigan. Pero hindi ho Dahil ang dami kong kakilala na ang ikinamatay talaga COVID. Mga kaibigan. For example,
si Mayor Lim. Sino mag-aakala? Hindi ako makapaniwala hanggang ngayon eh. Alam niyo kung bakit? Si Mayor Lim, lalabas lang yan, umaga, mag-aalmusal lang eh. Makikipagkwentuhan sandali. Magkakape. O, tas uwi na ng bahay yan eh. At saka, hindi yun ang ipinagtataka ko. Ay pinagtataka ko, napakalakas na tao ni Mayor Lim. Sa edad niyang 90. Malakas pa siya sa 50 anyos. Tatapatin ko kayo. Mga kaibigan, sabi nga noon ng mga kaibigan ni Mayor Lim, kasi siya na lang natitira dun sa mga kasamahan niya na mas bata pa sa kanya, nauna na. Sabi, hindi kami talaga uubra sa iyo Itong mas bata sa kanya, ang edad, 70 lang. Sabi, kumbaga sa sasakyan na niya, yung spare parts mo, ikaw, gawa kang Amerika Parang American yung mo yung spare parts mo kung kotse pag-uusapan. Kami wala Saraw lang kami. Kaya madaling tumirik. Sino mag-aakala? Namatay si Mayor Lim, COVID Mga kaibigan At meron pa kaming mga kakilala na yun ang kumpirmadong ikinamatay. COVID, mga kaibigan. Na hindi mo aakalain. Malalakas malulusog sino mag-aakala? Bakit biglang magkakaganon? 'Di ba? Kaya masama yung minsan sumusobra talino ng tao dahil nga mayroong mga propagandang ganyan laban sa mga gumagawa, yung mga drug manufacturers, 'di ba? Na iniimbento lang yan para magkakasabwat anya yan para kaya nga yung mga bakuna hindi nilalabas dahil meron na yan, may gamot na yan. Ang inchik nga may gamot na di ba? Kung merong gagawa niyang katarantaduhang yan, China. Bakit? Sa kanila nang galing yan ito yung sinasabi ng mga nagpo-propaganda laban sa mga European pharmaceutical drug companies Ang sinisiraan yung mga yun. American drug companies, ang sinisiraan yun. Para dumipende ka ngayon dito sa China. 'Di ba? Kaya most likely yung mga propaganda na yun gawa rin ng China yun kasi ang China magaling sa puro propaganda yan 'Di ba? Yung totoong nangyayari, hindi yun ang nilalabas nila. Kahit sa totoong mga nangyayari sa kanilang bansa, hindi nila yun ipinagtatapat, mga kaibigan. Yung totoong nangyayari, katulad ngayon, nababalita, si Xi Jinping, may karamdaman. Merong video na nagsasalita siya sa isang occasion, inchik ang salita. Ang tagal bago magsalita, in between. Tapos uubo bago makapagsalita. Uubo, ilang beses yun na pag-ubo. Sino ba nag-report nito? Yung Crossroad yata. May magandang mga report yun yung Crossroad sa YouTube, mga kaibigan. Nandun talaga. Pinakikita na tila ang sospecha, may sakit na rin ito. Mukhang tinamaan ng COVID si Xi Jinping. Mga kaibigan, at hari nawa ay matuluyan na siya na gumaling sa kanyang karamdaman. Hindi ho ba, mga kaibigan? So, wag tayong maniwala, wag tayong magpadala dun sa mga ganong paniwala. Kasi walang mamamatay diyan kung hindi totoo yan. 'Di ba? Yun lang lalo na kung kakilala ninyo yung mga tao. Maaring meron tayong diferensya dun sa mga maaring ang diferensya dun sa mga exaggeration dito sa atin.
Kasi dito hindi ka panipaniwala eh. Di ba nung isang araw, may sinasabi ito si Harry Mantica Roque na pinagbabawalan nila yung taga-UP na maglalabas ng kanilang mga suggestion in public sa pamamagitan ng periodiko. At bago raw nila ilabas yung kanilang mga opinion tungkol sa, di ba sila nga yung nagsabi na magiging ganito bilang ng COVID sa atin kung hindi natin gagawin. Di ba napahiya si Rocky doon? Di ba? Binati niya, congratulations! Hindi tayo umabot. Ininsulto niya pa eh. O kinabukasan, biglang tumaas. Lumagpas na. Di ba? Dahil hindi ayaw nilang makinig. Di ba? Gusto nila sila, wala naman silang ginagawa. Ngayon, siyempre, ang habol nila ron, ang hindi nating, ang diferensya sa gobyerno, dito yung pagsasamantala. Di ba? Pinagsasamantalahan ng pondo habang may pandemya. Pinagsamantalahan yung pondo ng PhilHealth. Di ba? Kaya yung mga ospital ang nagpapayaman. Kaya simula't simula pa, di ba, nung pinapanukala yung universal healthcare ni Balot, sino yun? Si JB Ejercito. Ay ko, walang mangyayari dyan. Ang makikinabang ang huhut-hut ng pera ng gobyerno na ilalaan sa universal healthcare ang mga pribadong ospital. Mga kaibigan. Kaya dito, dinidiscourage dito yung kwan eh. Si Mayor Lim lang ang malakas ang loob talaga eh. Kaya siguro maraming nainis sa kanya ng mga financer eh, di ba? Kaya walang tumulong sa kanya, sa kanyang pagtakbo nun. Na mag-finance para tulungan ang kanyang kampanya. Alam niyo kung bakit? Ngayon ko na papagtagni-tagni. Ang dahilan, iyong ospital na pinatayo ni Mayor Lim sa 6 na distrito ng Maynila. Dahil sa panahon niya lang talaga nagkaroon ng ipinursigi na ang lahat ng mga taga-Maynila ay makapagpagamot ng libre. Kapag hindi ospital ang itinayo natin at inasa natin yan sa mga katulad na konsepto ng PhilHealth, walang mangyayari sa pera. Ang magsasamantala ho dyan, mga ospital, mga pribadong ospital. Halos lahat ng pribadong ospital dito, mga oligarch yan eh. Mga kaibigan eh. Kaya nakita ninyo, ang pasyente, isang araw pa lang sa ospital, pumapalo na sa 400,000 agad. Paano? Ika-classify na nila yun as COVID eh. Kahit hindi COVID ang sakit mo eh. Di ba? Sino makakaalam? Meron kaming kakilala, may sakit sa puso. Hanggang sa namatay siya. Ipinalagay siyang COVID, kaya yung ospital, sinunog siya. Nung lumabas yung test, negative eh. Sa COVID eh. Sino kumita? Ospital. Bakit? Nakadeklare. Mga kaibigan, magkano ang covered ng PhilHealth sa mga may sakit na COVID? Hanggang 700,000, hindi ba? Kung may padrino ka pa, pwede kang kahit ilang milyon, pwede ka. Napakamahal. Mga kaibigan, sino nakikinabang? Yung mga doktor. Totoong may virus. Pero totoong merong nagsasamantala. Yun ang katotohanan. Pero para maniwala tayo na hindi totoo yung virus, siguro kaya sinasabi rin nila yun sa isang banda para dumami magkasakit. Ito na yung pagkakataong maubos nila pera ng gobyerno eh. Di ba? Ang dumami may sakit eh. Mga kaibigan, sino makikinabang dyan? Yung universal healthcare, yan, example na yung PhilHealth ha. Pinagnanakaw na yung pera. Itong Red Cross, nagsara na ng, hindi na muna nila itinuloy ang kanilang pagtetesting dahil meron daw utang sa kanila.
ang PhilHealth na kulang 1 bilyon na hindi binabayaran. At ang sabi naman ngayon ng gobyerno, babayaran daw yan. Dahil para magbukas ulit yung mga testing ng Red Cross. Sipin ninyo yan, mga kaibigan. Kanino lang napupunta ang pera? Sa kanila lang eh. Red Cross. Sipin ninyo. Mga ospital. Hindi bali yun eh. Pero dapat yung Red Cross, di ba, halos libre. Di ba? Meron contribution lang kasi humanitarian yan eh. Mga kaibigan. Pero mga ospital, sila ang umubos. At yan naman lumabas naman yan, di ba? Sa investigasyon ng Senado. Di ba? Na ang nagpasasa ng husto ay sa pera ng PhilHealth mga ospital, mga diagnostic center, doon pa lang sa ano yun, yung nagpapadialysis, di ba? Nung wala pa yung COVID, sa dialysis kaya yariin yan. Yung mga public hospital, kamukha nitong si ERAP, di ba? Ang ginawa niya, binigyan niya ng espasyong opisina, yung Brown, kumpanyang Brown, doon sa GAT Andres Bonifacio. Sipin mo, kung lahat ng pumapasok doon na pasyente, inire-record na dialysis. Ultimo nga patay, di ba? Ikinukolekta ng dialysis sa PhilHealth. Pinalilitaw nila, continuous yung dialysis, matagal na palang patay yung tao. Isipin ninyo. Kaya nung una palang itinayo yun na kaagad ang naging duda natin. Ikukolekta sa PhilHealth. Na bandang huli, lumabas na katotohanan, ganun nga nangyayari. Di ba itong si Harry Mantika Roque ang nagbulgar pa niyan, ang tumulong dun sa 2 whistleblower, pero pinabayaan din nila. Di ba? Mga kaibigan, nung ma-reappoint siya sa gobyerno, wala na yung kaso. Yung mga binulgar nung whistleblower na diagnostic center na, mga kaibigan, ang laki ng kinukubra sa PhilHealth at yung pati mga pasyenteng dati na patay na, ikinukolekta na sinasabing nag-undergo ng dialysis session. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Bueno, mga kaibigan, tama ang sinabi natin na wala naman tayong mapapala kung magkaroon ng palitan sa pagitan ni Caldero at saka ni Velasco. Alam niyo kung bakit? Pasado rin yung budget na doon nakasalaksak yung bilyon-bilyon, daang bilyong pondo para sa pork barrel ng mga congressman. Sipin ninyo yan mga kaibigan. Kaya baliwala ba't pa tayo? Ganun din Yun lang naman ang hangad nila Ano kapalit nun? Di sip-sip buto muna, di ba? Kung nasa ng labangan, lumipat lang. Kita nyo sino to yung sa Maynila? Yung preacher? Nagbibibiblia rin yan, di ba? Yung si Abante. Naku, sus Mariosep. Kung ano yata yung mukha niyan, mga kaibigan, yun din ang pagkatao talaga niyan. Hindi naman tayo sa namimintas, mga kaibigan. Si Benny Abante, di lumipat na. Sabi ko sa inyo parang baboy yan. Kung nasan yung labangan, dun sasabsab. May nabago ba? Mga kaibigan, talo pa rin tayo. Di ba? Sila lang ang makikinabang. Tapos tayo'y
para tayo mga miron na nanonood sa kanilang mga pinaggagawang drama. Ang drama, ang totoo, ito. Alam nyo ba dun sa Mexico? Hindi natin alam kung kailan ito, kay matagal na ito, kay bago man ito, mga kaibigan. Ang importante, ito. Alam ba ninyo ron, minsan, merong isang parang congressman nila mambabatas. Mga kaibigan, sa Mexico. A member of parliament. Hinubad niya lahat yung kanyang suot na damit. Natira lang brief Mga kaibigan, kung siya yung nasa litrato. Kasi sa litrato, naka-brief na lang Kulay itim pa yung brief ang sabi niya, "You are ashamed to see me naked." Nahihiya kayo ngayon na makita akong nakahubad. But you are not ashamed to see your people in the streets naked, barefooted, desperate, jobless, and hungry after you have stolen all their money and wealth. Yun lang sinabi na nakasulat dito mga kaibigan Sipin ninyo, di ba, lintik na drama ginawa nitong taong ito, pero totoo. Sinong ngayon, di ba? Talagang kahit nakahubad hahangaan mo Di ba? Kahit medyo malaki tiyan Mga kaibigan, sipin mo. Di ba ganyan naman talaga? Sabi ko nga magnanakaw rin lang kayo. Naka-Amerikana pa Nangakabarong pa Hey, Mr. Speaker, how about my pork barrel? Yun lang ang pag-uusapan. Nakaw yun Kasi illegal. Pag illegal, hindi siya yung pera yan. Kinuha mo, hindi ninakaw mo. Di ba? Sabi ng Korte Suprema, unconstitutional yan Nakaw yan. Di ba? In any form, yan pong pork barrel. Kahit ano pa itawag mo dyan. Mga kaibigan, sabi ko nga, alam nyo, dapat yung kasuotan natin na barong, yung barong Tagalog, kahit na yung modernong barong, yung hindi na husi ang mga tela, iba na, di ba? Pero basta yan ay nakadisenyo para bilang barong. Dapat yan, pati saya ng babaeng Pilipina, yung ating mga national pambansang kasuotan, katulad ng barong para sa lalaki at sa babae. Dapat ipagbawal yan na isinusuot ng mga nasa gobyerno. Dahil yung kasuotang yan, pinag-uukulan ng paggalang yan. Simbolo yan ng isang Pilipino na binababoy nila. Sinusuot nila sa tuwing sila'y magnanakaw sa kaban ng taong bayan. Dapat ipagbawal sa kanila yan. Mahiya naman kayo. Di ba? Parang yan parang English. Di ba? Kaya nila marami dyan pa English. Doon ako ngayon sa English naaawa. Ang nakakaawa ako doon yung English Kasi yung wikang English, wala namang kinalaman yun Pero ginagamit na wika sa panluloko di ba? Hindi nila magamit yung Tagalog sa panluloko, kaya ini-English nila para hindi sila maintindihan.